Kailan ang balik mo? Hindi ko pa alam, kuya eh. Ano bang oras? Aalis na kami. Aakyat na kami sa bundok mamayang gabi. May mga rebelde kaming tinutugis. Matagal-tagal pa siguro bago ako umuwi. Lagi kang magdarasal ha. Mag-iingat ka palagi. Oo, kuya. Salamat. Nga pala, kaya rin ako tumawag ay dahil may ipapakiusap ako sa'yo. Ikaw na muna bahala kay Emily. Puntahan mo siya. Kumbinsihin mo siyang tumira sa bayan. Nagpatayo kasi siya ng kubo sa kakahuyan. Doon sa lugar kung saan dati kami nagtatagpo. Delikado doon kapag gabi. Siya mismo ang nagsabi sa akin na may mga aswang na lumalabas doon. Ikaw lang kilala kong makakatulong sa akin. Baka sakaling makinig siya sa'yo. Sige, ako nang bahala. Ipanatag mong kalooban mo. Kuya, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, nakikiusap ako. Huwag mong pababayaan si Emily. Huwag mo siyang iiwan. Kung may isang taong umalis at nangako sa'yo na babalikan ka, hanggang kailan mo pangahawakan ang pangako na yon? Paano kung hindi niya yon natupad at may isa pang taong dumating para hilumin ang puso mong umasa at nasaktan? Halina't pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyo. 3:00 ng hapon ng Sabado nang simulan kong isulat ang liham na ito. Matapos kong makapakinig ng isa sa mga episode ng channel nyo. Ako po si Adrian, isang manunugis. Namana ko ang abilidad at lakas kong lumaban sa mga aswang mula sa tatay ko. Matapang ako at walang inuurungan, walang kinatatakutan. Yun ang akala ko, hanggang sa maging malapit ako sa girlfriend ng kapatid ko. Ayun, sa puno. Bumaba ka dyan! Tumatakas ulit. Takbo! Habulin natin, bilis! Hindi yan. Sandali lang, sa likod mo. Sa paghahabol ko sa aswang, nagulat kami ni Gio nang mula sa taas ng puno. May isa pang aswang na tumalon sa bandang likuran ko. Mabilis ang mga pangyayari at maliksi rin ang aswang na yun. Eksaktong pagharap ko nang marinig ang tawag ni Gio. Bigla na lang ako sinaksak nito sa tiyan. Agad sinaksak ng kaibigan ko ang aswang gamit ang sibat. Mula sa likod ay tumagos ang talim nito sa dibdib niya. Pagkatapos ay walang awa ko siyang pinugutan ng ulo. Nang bumagsak ang aswang, sumunod ako at napahiga sa damuhan. Mabilis ako nilapitan ng kaibigan ko habang nakahawak ako sa tiyan ko. Pare, Adrian. Halika. Tumayo ka. Kailangan na natin kumalis dito. At magamot agad yung sugat mo. Malayo pa tayo. Nasa gubat tayo at madilim ang daan. Teka lang. Ayun. May natatanaw akong ilaw sa bandaron. May kubo. Halika, humawa ka sa akin. Hingi tayo ng tulong. Tayo na. Sigurado ka ba? Oo, ayun oh. Parang may kubo tapos may usok na nanggagaling doon. Ha? Amoy insenso. Tinulungan akong tumayo ni Gio. Pagkatapos ay inalalayan ako maglakad. Tama siya. May kubo nga sa di kalayuan. At habang palapit kami ng palapit, naaamoy ko ang insenso. Ilang sandali pa natigilan ako nang makilala ko ang kubo. Pag-aari yun ni Emily, ang girlfriend ng kapatid kong si Elmo. Palapit pa lang kami nang biglang lumabas ang babae mula sa loob na may hawak na itak. Huwag kayong lalapit. Kaya ko kayong patayin. Hindi ako natatakot sa inyo kahit mga aswang kayo. Emily, ako to, si Adrian. Adrian? Oo nga. Ikaw nga, anak ko. Sorry. Halika, pasok. Salamat, Emily. Ikaw rin pala yung Gio. Sorry ha. Hindi ko kayo nakilala kaagad. Pasok kayo. Pasok. Sinalubong kami ni Emily sa gate at agad na pinapasok sa bahay niya. Pagkatapos ay pinadiretso niya ako sa isang kwarto. Tinaas niya ang t-shirt ko at nakita ang sugat ko mula sa kuko ng aswang. Nagmadali siyang lumabas at pumunta sa kusina. Pagkatapos ay may mga kinuhang panggamot. First aid kit saka mga halamang gamot. May mga iniutos siya kay Gio na gawin na sinunod agad nito. Makalipas ng ilang sandali ay hinugasan niya ang sugat ko ng tubig mula sa pinakuloang dahon ng bayabas. Pagkatapos ay pinunasan niya ng malinis na tela at pinahirin pa ng betadine ng sugat ko.
Matapos yun ay may pinatak siyang langis bago tinapala ng dinikdik niyang iba't ibang herbal na halaman. Musta? Anong nararamdaman mo? Ayos na ako. Salamat. Kayo bang naririnig kong kalaban ng mga aswang kanina? Oo. Hindi ko alam na dito ka pa rin nakatira. Hindi ako palaging natutulog dito. Umuwi ako dito tuwing malapit ang anniversary namin ni Elmo. Pero makalipas lang din ng 3 araw, bumabalik na rin ako sa amin. Emily, 5 taon na mula nang pasabugin ng mga rebelde ang kampo nila sa bundok. Pero bakit nawawala ang katawan niya? Hindi lang siya. Pati yung ilan din sa kasama niya. Adrian, naniniwala akong buhay pa siya. Bakit parang ang dali mong sumuko sa kapatid mo? Hindi ako sumusuko. Hinaharap ko lang ang realidad at mga posibleng nangyari sa kanya. Kung ako lang, syempre mas gusto kong umasa na buhay pang kapatid ko. Pero ikaw ang inaalala ko. Palagi kang nandito sa gubat. Ayaw ni Elmo na tumira ka dito. Dahil yan sa mga aswang na yan. Ayaw mo naman makinig sa akin. Ayoko lang na patuloy kang umasa sa wala. Ikaw din ang masasaktan sa uli. Alam ko naman yun. Konting panahon pa, Adrian. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Magpahinga ka na. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Kinabukasan na alimpungatan ako matapos marinig ang mga huni ng ibon sa labas. Nang dumilat ako ay natagpuan ko ang sarili ko na nasa loob ng kwarto ng kubo ni Emily. Doon ko lang naalala ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Dahan-dahan akong bumangon nang marinig ko ang ingay na nagmumula sa kusina. Paglabas ko ng kwarto nakita ko si Emily na abala sa paghahanda ng almusal. Emily, Ay, Adrian, gising ka na pala. Halika, maupo ka muna. Kumustang tulog mo? ayos naman. Napahimbing nga eh. Mabuti kung ganun. May nakahanda ng toothbrush at tuwalya dun sa banyo sa likod. Kung gusto mo maligo ka muna. Nagluluto pa naman ako. Nasaan nga pala si Gio? Bumaba na sa bayan. Maaga siyang umalis. Sabi ko kasi, iwan ka na muna dito dahil medyo malalim ang sugat mo. Hindi ka pa pwedeng maglakad ng malayo. Hindi yan. Pwede na tumamaya. Matapos naming mag-usap ay binalutan ni Emily ng plastik ang bahagi ng tiyan ko na may sugat bago ako pumunta sa banyo. Kahit na hirap akong kumilos dahil sa sugat ko, pilit pa rin ako naligo. Patapos na ako nang marinig kong tinawag ako ni Emily. Binuksan ko ng kaunti ang pinto at sumilip doon. Ngumiti siya sa akin at nakita ko na may hawak siyang mga damit. Dinalhan kita ng pampalit mo. Mga damit ni Elmo yan. Mga bago pa to. Binili ko sa bayan. Baka sakali kasing bigla siyang dumating kaya naghanda ako. Hiramin mo muna. Puro dugo na kasi ng damit na pinaghubaran mo kagabi. Salamat. Walang anuman. Labas ka na kagad para malinisin ko muna ang sugat mo ha at makakain na tayo. Okay. Lihim akong napangiti nang isarado ko ang pinto ng banyo matapos kong kunin ang mga damit na bigay niya. Isa yun sa mga dahilan kaya na-inlove ang kapatid ko sa kanya. Mukhang si Birhing Maria ang kanyang kagandahan. Mabait si Emily at maasikaso. Masipag. Sabi ni Elmo, malambing din daw ito. Nang matapos niyang linisin ang sugat ko ay inalalayan niya akong maglakad at naupo sa harap ng mesa. Pinaglagay niya ako ng pagkain sa pinggan ko at pinagtimpla ng kape. Kaya ko na to. Sige na, kumain ka na. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Wala yun. Pagkatapos natin kumain, bumaba na tayo ng bayan. Ayoko magtagal dito. Mamayang gabi, tsak na babalik ang mga aswang. Kabilugan pa rin ang buwan. Pero baka makasama sa'yo. Emily, kilala kong sarili ko. Alam ko ang kapasidad ng katawan ko. Kaya ko na. Basta hindi magmamadali sa paglalakad. Kaya nga mas mabuting maaga pa lang ay bumaba na tayo. Ipasusundo na lang kita kay Gio. Hindi, sasama ka sa akin. Babalik na tayo sa bayan. Hindi kita pwedeng iwan dito. Bago umalis si Elmo, mahigpit kanyang binilin sa akin. Magagalit yung kapag pinabayaan kita. Ay, sige na nga. Pasado 10:30 na ng umaga nang tuluyan kaming makalabas ng gubat. Nasa bungad pa kami nang makasalubong namin si Gio. Pabalik na raw sana siya para dalhan ako ng gamit. Mula doon ay umuwi kaming 3 sa bahay.
Pagdating ko doon ay ininspeksyon agad ni Aling Ope at ng tatay ang sugat ko. Si Aling Ope ay kapitbahay naming isang babaylan. Siya ang nagturo kay Emily kung paano gamutin ang sugat ko na mula sa aswang. Siya rin ang nagsilbing gabay ko kasama ng tatay ko kung paano makipaglaban ng manunugis na tulad ko. Habang napag-uusapan namin ang mga nangyaring laban ko sa mga aswang nung nagdaang gabi, naghain naman ng suman si Emily sa mesa. Salamat sa pag-asikaso mo kay Adrian, Emily. Wala po yun. Pamilya kayo ni Elmo kaya parang pamilya ko na rin po kayo. Hindi ka na dapat bumalik doon. Inilalagay mo ang buhay mo sa paghanip. Nag-iingat naman po ako, Aling Ope. Tuso ang mga aswang, Emily. Minsan, kahit ano gawin mong paghahanda, makakagawa sila ng paraan para makapasok sa kubo mo at tatakihin ka nila. Paano po kung bumalik si Elmo? Emily, siguro'y panahon na para pare-pareho nating tanggapin na baka hindi na bumalik si Elmo. Pero Mang Rodel, Dumating kanina ang superior ni Elmo. Sinabi nila na may nakitang 5 kalansay sa isang kuweba at sa pinakaliblib na bahagi ng bundok. Suot pa rin nila ang kanilang uniforme, Adrian. Isa sa kanilang kapatid mo. Wala na si Elmo. Wala na ang bunsong kapatid mo. Sigurado na po bang si Elmo yun? Oo. Nasa kampo na nila ang mga labi niya. At pinapupunta tayo doon ngayon. Ako na ang sasama kay Mang Rodel. Dito ka na lang. Hindi ka pwedeng kumilos masyado dahil sa sugat mo. hindi. Hindi totoo yan. Nangako si Elmo sa akin na babalik siya. Emily, nakita nila ito sa bulsa ng pantalon ng bangkay ni Elmo. Para sa'yo daw ito. Gabi na, gising pa rin. Pinabasa huling mensahe mo. Good night lang ang laman, pero puso ko'y natudurog. Kung maramdaman mo lang ang nararamdaman ko, maiintindihan mo kung bakit ako nagkaganito. Nagkatinginan kami ni Emily nang ilapag ng tatay ko ang isang puting envelope. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya nang damputin niya yon at tinignan ng laman. Natakpan niya ang bibig kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Kinuha ni Emily ang laman ng sobre, ang dog tag ni Elmo, kasama ang isang sulat na ang papel ay halatang pinaglipasan na ng panahon. Emily, mahal ko. Kapag nabasa mo ang sulat na ito at hawak mo na ang dog tag ko, ibig sabihin, kasama ako sa mga nasawi habang tinutugis namin ang mga rebelding grupo. Gusto kong malaman mo na mahal kita at babaunin ko hanggang sa kabilang buhay ang pagmamahal mo sa akin. Patawad kung hindi ko na matutupad ang mga pangako ko sa iyo. Alam ko malulungkot ka, pero sana ay palayain mo ang sarili mo sa kalungkutan na yon. At balang araw ay makatagpo ka ng lalaking kayang higitan ang pag-ibig at pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Mahal kita, Emily. Nagmamahal, Elmo. Kung ikaw ako, kung ikaw ako, malalaman mo kung gaano kasakit to. Kung ikaw ako, kung ikaw ako, bakit ako'y unti-unting naglaho? Kung ikaw ako, kung ikaw ako, mararamdaman mo bawat alaala
Nangako ka sa akin. Ito na ang panahon para pakawalan mo siya, Emily. Uuwi na po muna ako. Emily, sandali lang. Anak, hayaan mo na muna siya. Hayaan nating iproseso niya ang buong katotohanan. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Alam kong nagluluksa kayo, pero may kailangan tayong paghandaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Narinig ko ang angin ng mga aswang kagabi. Umaalulog ang mga aso at ang hangin ay malamig at nagdadala ng kakaibang kilabot. May nararamdaman ako. May parating na malaking panganib. Anong ibig niyong sabihin? Anong klaseng panganib? Wala pang ibinibigay sa aking pangitain kung ano ang eksaktong magyayari. Pero kailangan yung maghanda. Pero sa ngayon, ang kailangan muna nating isipin ay ang paggaling mo at ang libing ni Elmo. Ako nang bahalang umasikaso nun. Magpagaling ka lang dito o kaya alalayan mo si Emily. Salamat, pare. Matapos naming mag-usap nila Aling Ope, kahit na masakit pa ang sugat ko, pilit ako lumabas at pinuntahan si Emily sa bahay nila. Di naman kalayuan ang bahay nila sa amin, kaya hindi rin masyadong malayo ang nilakad ko. Pagpasok ko sa bakuran nila, agad ako nagmano sa lola niya, si Lola Dada. Ilang sandali pa, lumabas naman si Marilu. Pinsan naman siya ni Emily. Siya ang nagsisilbing informant ko. Ipinanganak siyang may abilidad na mas mabilis at nakakaamoy kung aswang o hindi ang kaharap niya. Malakas din naman ang pakiramdam niya kung may aswang sa paligid. Ganon din naman ako, pero mas nakatuon ang pansin ko sa pakikipaglaban. Lumalakas ang pakiramdam ko at tumatalas ang pangamoy ko kapag nasa mismong oras na ng laban. Lola Dada, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, iho. Lola, si Emily po. Pwede ko ba siyang makausap? Naroon siya sa likod at iyak ng iyak. Sinabi na ni Emily ang lahat. Nakikiramay ako. Condolence, Adrian. Ay, 5 taon. Matagal niya nang ikinulong ang sarili niya sa nakaraan at naghihintay. Kailangang matanggap niya ang nangyari. Ako na pong bahala sa kanya. Hindi ko siya pababayaan. Gaya ng pangako ko kay Elmo. Salamat, Adrian. Sige, puntahan mo na siya. Nandun lang siya sa likod. Salamat po. Mula doon ay dumaan ako sa gilid ng bahay at naabutan ko si Emily. Nakaupo sa mahabang upuang kahoy. Umiiyak habang hawak ang picture nilang dalawa ng kapatid ko. Nang maupo ako sa tabi niya, agad siyang lumingon sa akin. Malungkot nang umiti sa kanya kasabay ng pag-agos ng luha ko. Kung masakit kay Emily ang nangyari, mas masakit sa akin. Mula pagkabata ay kasama ko na si Elmo. Sa lahat ng bagay, lalo na sa kalokohan, siya ang kasama ko. Hindi lang siya kapatid ko, best friend ko rin siya. Wala kaming nililihim sa isa't isa. Mas madalas kaming magkasundo kaysa magkaaway. Anong gagawin ko, Adrian? Paano ako magsisimula? Mula nang magkakilala kami, kasama na siya sa lahat ng pangarap ko. Paano na ako ngayon? Palagi kang ipinagmamalaki ni Elmo sa akin na matapang ka. Minsan mas matapang ka pa raw kaysa sa kanya. Kahit siyang sundalo. Nakita ko yun sa'yo. 5 taon kitang kinukumbinsi na umalis ka na sa kubo mo sa kakahuyan. Dahil may lumalabas na aswang dun sa gabi. Pero mapilit ka. Matigas ang ulo mo at wala kang katakot-takot. Nakaya mong matulog dun ng gabi kahit na may mga aswang. Nang hindi ka nila nasasaktan. Kaya alam ko na kaya mo. Hindi ko yata siya kayang kalimutan. Hindi mo naman siya kakalimutan eh. Kailangan mo lang sanayan ang sarili mong mabuhay nang wala siya sa tabi mo. Kaya ko ba yun? Kaya mo. Kayanin mo.
Wala ka namang choice eh. Tsaka hindi ka naman nag-iisa. Ako rin ganun. Kailangan ko mabuhay nang wala ng kapatid ko. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na hindi ko na makakasama ang taong kasabay kong lumaki. Emily, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Gaya ng pangako ko kay Elmo. Sasamahan kita magluksa at magkasama rin tayong uusad sa buhay. Nadurog ang puso namin nang inihatid namin ang mga abo ni Elmo sa columbarium na naroon sa loob ng kampo. Matapos ang pagbibigay ng full military honors, hindi lang sa kapatid ko, maging sa iba pang abo ng mga kasamahan ni Elmo na natagpuan din sa kuweba. Lalo kaming naging emosyonal nang iabot sa amin ng superior niya ang watawat ng Pilipinas. Bago tuluyang ipasok sa loob ng columbarium ay niyakap muna namin ang urn na pinaglalagyan ng abo ng kapatid ko. Habang walang tigil kami sa pag-iyak, nang iabot namin yun kay Emily, mahigpit niya yung niyakap. Elmo, bakit mo ako iniwan? Ang dami nating pangarap. Paano ba matutupad yun? Emily, Wala na si Adrian. Iniwan na ako ng kapatid mo. kung nasaan man si Elmo, alam kong matatahimik na siya. Dahil nakauwi na siya sa atin. Lakasan mong loob mo. Elmo. Nang ipasok na namin ang urn sa loob ng columbarium, niyakap ko si Emily nang sumandal siya sa akin at umiyak sa dibdib ko. Nang pumunta si tatay sa kampo, kahit nasuot ng kalansay ang uniforme ni Elmo at nakuha sa bulsa ng pantalon niya ang liham para kay Emily. Hiningian daw siya ng sample para makumpirma ang pagkakakilanlan nito. Tuluyang gumuho ang mundo namin at nadurog ang puso ko nang lumabas ang resulta. Si Elmo nga yun. Galit na galit ako sa mga rebelding pumatay sa kapatid ko. Kung naroon lang sana ako sa tabi niya, nailigtas at naipagtanggol ko pa siya. Nung wala pa kaming balita sa totoong kalagayan ni Elmo, may isang bahagi sa puso namin na umaasa na buhay pa siya. May isang bahagi naman na tanggap na ang posibilidad na baka patay na siya. Pero iba pala pag nakumpirma mo na. Kapag nasa harap mo na ang katotohanan. Gabi na, gising pa rin. Pinabasa huling mensahe mo. Good night lang ang laman, pero puso ko'y natutulog. Kung maramdaman mo lang ang nararamdaman ko, maiintindihan mo kung bakit ako nagkaganito. Kung ikaw ako, maiintindihan mo kung gaano kasakit magmahal ng ganito. Kung ikaw ako, mararamdaman mo bakit ako unti-unting naglaho. Kung ikaw ako, sana makita mo lahat ng alaala na iniwan mo. Kung ikaw ako, malalaman mo kung bakit ako'y naiwan mag-isa. Lumipas ang mga araw. Hindi naging madali para sa amin na harapin ang bawat bukas at gumising sa umaga. Aaminin ko, Madam Venus, nawalan ako ng ganang lumaban bilang isang manunugis. Mas gusto kong sumugod sa gubat kung saan namatay si Elmo at patayin ang mga rebelding yon. Napuno ako ng galit.
Hindi lang sa mga pumatay sa kapatid ko, kundi sa sarili ko na rin dahil malayo ako sa kanya. Wala akong nagawa para iligtas siya. Mula nang maihatid siya sa huling hantungan, palagi na ako naglalasing. Nangihiram ng tapang sa alak para mamanhid ako. Para di ko maramdaman ang sakit ng pagkawala niya. Isang beses na lasing ako hapon yun. Kinuha ko ang isa sa mga koleksyon ng baril ni Elmo. Pagkatapos ay nagpunta sa kakahuyan at hinilera ang mga lata sa harap ko. Inasinta ko ang unang lata. Agad umagos ang luha ko nang bumalik sa isip ko ang mukha ng kapatid ko. Nang maalala ko ang mga rebelding yun, doon ko sunod-sunod na pinaputok ang baril. Mga hayop kayo! Bakit ang kapatid ko? Adrian! Adrian, anak! Pare, wag! Anak, tama na! Huminahon ka! Hindi ko na namalayan na sumunod pala sila sa akin. Takot at alalang-alala sa pwede kong gawin. Hindi ko na rin alam ang ginagawa ko nung sandaling yun. Masyado na akong maraming nainom. Nilamon na ng alak ang katinuan ko. Marahil dahil sa kalasingan. Ang sabi nila sa akin, matapos kong barilin ang mga lata ng target ko, bigla ko raw tinutok ang baril sa sentido ko. Bago ko pa raw yun makalabit bigla akong tinalo ni Gio at inagaw sa akin yun. Pagkatapos natumba kami sa lupa. Nagwala ako at pilit na inaagaw ang baril sa kaibigan ko. Pare, huminahon ka. Adrian, anak! Adrian, makinig ka sa akin. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. Alam kong nasasaktan ka. Ganon din ako. Pero hindi matatapos ang problema mo kapag nagpakamatay ka. Tay si Elmo. Tay. Paano kung tinatawag niya ako para humingi ng tulong ng mga oras na nag-aagaw buhay siya? Wala ako sa tabi ng kapatid ko. Naturingan akong manunugis at marami na akong nailigtas. Magaling ako sa pakikipaglaban pero ang bunsong kapatid ko na hindi ko na ipagtanggol. Hindi ko nagawang iligtas, Tay. Paano kung tinatawag niya tayo? Paano kung tinatawag niya ako? Anak, alayain mo na si Elmo. Alam kong mahirap. Pero wag mong pahirapan palalo ang sarili mo. Nangyari yun nang wala tayo sa tabi niya. Baka yun na talagang oras niya. At sigurado ako hanggang sa huling hininga niya, lumaban siya. At ginamit ng kapatid mo ang mga itinuro mo sa kanya. Adrian, lagi mo sinasabi sa akin na kayanin ko. Kasi wala naman tayong choice kundi maging matapang. Ang sanayan ng sarili natin na hindi na natin siya makakasama. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Nandito ako, si Mang Rodel at si Gio. Halika na. Umuwi na tayo. Gio, tulungan mo ako. Ako na pong hahawak ng baril. Kinabukasan nagising ako na sobrang sakit ng ulo ko dahil sa hangover. Bumangon ako na halos hindi makadilat. Ilang sandali pa ay biglang may kumatok at bumukas ang pinto. Nagtaka pa ako nang makita ko si Emily na nakatayo sa harap ko at nakangiti. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko, saka ko hinila palabas ng kwarto ko. Sandali. Saan tayo pupunta? Ikaw maliligo kasi ang baho mo na. Amoy ala ka pa rin. Habang ako naman maghahanda na ng mesa dahil tanghalian na. Nasaan palang tatay? Kasama ni Gio sa kampo. Ilakad yung binipisyong makukuha nyo. Aray. Ang sakit ng ulo ko. Ayan, inom pa. Sige na, maligo ka na para mahimasmasan ka. Sinunod ko si Emily. Nang maligo ako ay nagising ang diwa ko. Makalipas ang ilang sandali nang matapos ako, lumabas ako ng banyo na nakatapis lang mula sa bewang pababa. Paglingon sa akin ni Emily, nakita ko na nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ayos ko. Lihim akong natawa nang bigla siyang tumalikod kaya naisip kong asarin siya. Sadya akong lumapit sa mesa kung saan siya nakatayo at naghahanda ng mga pinggan. Tumayo ako sa bandang likod niya at kunwari ay inabot ang baso. Saka nilagyan niyo ng tubig at uminom. Nang biglang humarap sa akin si Emily,
Nagulat ito nang makitang malapit na ako kaya napaatras siya. Natisod ang paa niya sa paanan ng silya at muntik matumba kaya agad ko siyang nasalo at hinawakan sa bewang. Okay ka lang? Ha? Oo. Lalagnat ka ba? Bakit namumula ang mukha mo? Wala. Sige na. Magbihis ka na para makakain na tayo. Habang kumakain kami, tahimik lang ako nung una, nakikiramdam. Naalala ko na ang nangyari sa kakahuyan. Di ko rin alam kung bakit ako nagkaganon. Baka dahil yun ang lihim na nagpapahirap sa akin, mula nang malaman ko na totoong patay na ang kapatid ko. Pero nang magsalita si Emily, doon ako lumingon sa kanya at natigilan. Sorry. Saan? Wala nang umalis si Elmo hanggang sa makumpirma natin na wala na siya. Palagi na lang ikaw ang umaalalay at nag-aalaga sa akin. Hindi ko naisip na mas masakit sa'yo dahil kayong magkasamang lumaki. Kilalang kilala mo siya at alam mo ang takbo ng isip niya. Huwag mong isipin yun. Pasensya na rin sa nagawa ko. At kung nag-alala ka, Adrian, huwag ka nang iinom uli ha. Ngayon ako naman ang nangangako sa'yo. Magkasama nating haharapin ang buhay na wala si Elmo. Sabay tayong uusad. Hindi kita iiwan gaya ng hindi mo pag-iwan sa akin. Kanina dumalaw ako sa columbarium. Doon nangako ako sa kanya na ako naman ang bahala sa iyo. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. salamat, Emily. Hayaan mo, hindi na ako maglalasing. Okay. Pagkakain natin, gusto mong lumabas? Manood ng sine? Kumain, mamasyal. Sige ba? Lumipas sa mga buwan, sabay naming hinarap ni Emily ang buhay na wala na si Elmo. Bumalik ako sa panunugis ng mga aswang. Siya naman ay bumalik sa trabaho niya bilang mananahi. Sa bawat sandali na umaalis ako, iba yung bili ng pag-iingat ang pinapabaon sa akin ni Emily. Kapag naman bumabalik ako, siya ang unang-unang sumasalubong sa akin. Sa tuwing may pagkakataon ay palagi kaming magkasama. Ang akala ko nga hindi na siya masyadong pupunta sa bahay pero parang naging totoong miyembro na siya ng pamilya namin. Kapag nagtatrabaho kami sa bukid, palagi naming nadadatnan siya sa bahay. Nagluluto at naglilinis. Madalas din kaming lumabas. Namamasyal at nanonood ng sine. Dahil doon ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ang sabi nga ng mga kapitbahay namin, hindi na raw kami mapaghiwalay. Ang iba pa nga, ang akala ay may relasyon kami. Isang araw, birthday ni tatay, kaming dalawa ni Emily ang nagpunta sa bayan ng umaga para bumili ng panghanda. Ano bang kulang natin? Magliempo na tayo, tapos bili tayo ng pusit. Ihawin natin tsaka ng tilapia. Bili rin tayo ng pangpansit. Hindi kompletong birthday kapag walang pansit. Okay. Siya nga pala. Aalis kami bukas ni Gio. Pinatawag ako kanina ni Mang Lloyd. Si Hepe na taga ron sa kabilang bayan. May namatan daw silang aswang dun sa kanila. Aalis ka na naman. Uuwi rin naman ako eh. Diyan lang yun sa kabilang bayan. Hanggang sa mabili namin ang lahat ng kailangan at nakalabas ng palengke, hindi na nagsalita si Emily. Nakasimangot siya at malungkot. Pagkatapos naming ilagay ang mga pinamili namin sa likod ng owner type jeep, pasakay na dapat siya nang hawakan ko ang kamay niya, saka pinigilan siya. Natatawa ako nang pisilin ko ang ilong niya. Ikaw kasi ang cute mo magtampo. Umahaba ang uso mo. Kasi aalis ka na naman eh. Nakikipaglaban ka na naman sa aswang na yan. Paano kung masugatan ka ulit? Palagi naman ako nag-iingat eh. Hanggang kailan mo ba gagawin to? Hindi ka ba pwedeng huminto na? Hindi mo ba alam na palagi akong kabado kapag umaalis ka? Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Tingnan mo ikaw. Pinagtatawanan mo lang ako. Hindi kita tinatawanan. Natutuwa lang ako kasi ang sarap pala sa pakiramdam kapag may nag-aalala at nag-aalaga sa akin. Kaya hindi ako magka-girlfriend eh. Ikaw lang, sapat na sa akin. Kapag nagka-girlfriend ka, hindi na kita kakausapin. Siyempre lalayo ako. Baka mamaya pagsilosin pa ako nun. Di na lang ako magi-girlfriend. Ayoko namang lumayo ka. Mas importante ka kaya sa akin. Talaga? Oo nga. Kaya bawal ka rin mag-boyfriend, okay?
Okay, deal. Sandali nga pala. Bilhan ko lang ng prutas si Lola Dada. Diyan ka na lang, hintayin mo ako. Sige. Habang nasa prutasan ako at namimili ng ibibigay kay Lola Dada, ang kwento ni Emily sa akin ay sumakay na siya sa owner habang naghihintay sa akin. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanyang babae, si Cherry. Ang kilalang nagtitinda ng bulaklak doon sa bayan. Maganda siya pero mas maganda para sa akin si Emily. Kilala rin siya na pinagsisigawan sa bayan na may gusto siya sa akin. Sa kabila nun, hindi ko yun pinapansin. Pero dahil doon, ay madalas niyang pagbuntunan at awayin si Emily. Parang mas bagay ako nakaupo dyan kaysa sa'yo. Pwede ba, Cherry? Huwag mo akong umpisahan. Bakit ang arte mo? Masyado kang papansin kay Adrian. Eh ikaw, bakit nakakaawa ka? Kahit anong gawin mo, kulang na lang tumuwad ka dyan. Pero hindi ka pa rin niya pinapansin. Epal ka kasi. Partida. Wala pa akong ginagawa niyan. Silos na silos ka na. Ang sabihin mo, malandi ka. Nung namatay ang boyfriend mo, yung kapatid naman ang kinakalantari mo, malandi! Sana mamatay ka na. Sana sumunod ka na sa boyfriend mo. Walang hiya ka. Mas lalong walang hiya ka. Bastos ka pa. Nananahimik yung isa. Isinasama mo pa sa mga frustrations mo sa buhay. Kung hindi ka pinapansin ni Adrian, desisyon niya yun. Ang sabihin mo, dahil sa'yo. Dahil masyado kang gaman sa lalaki. Yung bunganga mo kasing dumi ng ugali mo. Tapos nagtataka ka kung bakit hindi ka magustuhan ni Adrian? Talagang hinahamon mo. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Biglang napaatras ang babae nang bigla akong hinablot ang braso niya na ipangsasampal sana kay Emily. Saka patula ko yung binitawan. Matapos kong bumili ng prutas bumili ako ng iba't ibang klase ng bulaklak sa pwesto na katabi lang ni Cherry. Malayo pa lang naririnig ko na sila. Tatakbo sana ako agad palapit sa kanila pero natigilan ako at napangiti nang makita ko kung paanong matapang na ipinagtanggol ni Emily ang sarili niya. Nang makita kong sasaktan na siya ni Cherry, doon ako biglang lumapit at pumagit na sa dalawa. Napakunot noo ako nang biglang bumawi siya ng tingin at naging mailap ang kanyang mga mata. Nakita ko ang takot mula sa kanya pero may kakaiba pa akong naramdaman. Adrian, ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. 2 beses niya na ako Dahil 2 beses mo na siyang binabastos. Dinig na dinig ko lahat ng pinagsasabi mo. At wag na wag mong isasali sa kalokohan mong kapatid ko. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Malandi naman talaga siya. Tumahimik ka! Bakit mo ko sinisigawan? Ipinaglalaban ko... Walang nilalandi si Emily, ikaw! Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo at sa mga tao? Ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa akin, kahit alam mong wala akong gusto sa'yo. Nakakasakit ka na! Mabuti! Baka sakaling magising ka sa katotohanan. At nagtataka ka kung bakit hindi kita nagugustuhan. Dahil yan sa ugali mo. 1 beses pang lumapit ka kay Emily. At awayin siya. Sa akin ka mananagot. Halika na, Emily. Pagdating namin sa bahay, nakasimangot pa rin si Emily. Nangingit-ngit sa galit at padabog na inilabas sa mga pinamili namin. Dahil doon nagkatinginan kami ni na Ate Marilu, Aling Ope at maging si Gio. Sumenyas ang tatlo at itinuro si Emily. Natatawa lang na umiling ako. Hanggang sa hindi makatiis si Marilu at lumapit sa pinsan. Hoy, bakit mukha kang cool dyan? Nanunulis ang uso mo. Kakainis kasi yung bubit na Cherry na yun. Ako bang malandi? Sino bang halos ihain ang katawan kay Adrian? Inaway na naman siya kasi ni Cherry. Nako, ang hitad na yun na naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumusuko. Pansinin mo na kasi pare. Kaya naman nagkakaganon yun dahil sa sobrang selos kay Emily. Pansin mo, mula nung naging close kayo, doon siya nagsimulang mang-away. Uy, salamat na lang. Napakapalengkera ng bunganga ng babaeng yun. Lagi may kaaway. Major turn off. Ayoko sa ganung babae. Ano ba kasi ang tipo mo sa babae? Pasimple akong tumingin kay Emily na abala pa rin sa pagsasalansa ng mga gulay na hihiwain sa mesa. Nang bumalik ang tingin ko sa mga kasama ko dun sa kusina, palihim silang umiti at kinilig. Nagsalin ako ng tubig sa baso at uminom. Pagkatapos ay inilarawan ko sa kanila ang gusto ko sa isang babae.
Gusto ko yung disenteng babae. Hindi kailangan mahinhin. Pero ayoko ang kasing palengkera ni Cherry. Gusto ko sakto lang. Babaeng-babaeng kilos pero palaban. Gusto ko yung masikaso, malambing, mabait, malalahanin. Tsaka plus points din yung masarap magluto. Physical. Ano gusto mo sa babae? Gusto ko mahaba ang buhok. Balingkinita ang katawan. Pero kahit tumaba siya, wala akong pakialam. Magandang mata, cute ang ilong, tapos mapulang mga labi. Tapos maganda kong umiti. Tsaka gusto ko yung medyo maliit sa akin ng konti. In short, si Emily. Ako? Oh, ano naman? Pareho naman kayong sige. Hoy, Adrian, tumigil ka nga. Nakakaya naman, baka marinig ka ni Mang Roder. Wala naman ako nakikitang masama. Maliban na lang kung ayaw mo sa akin dahil napapangitan ka sa akin. Hindi. Hindi ko pangit. Ibig sabihin, pogi ako sa paningin mo? Oo, hindi. Ano ka ba? Niloloko mo na naman ako eh. O sige na nga, magluto na tayo. Agad akong ngumiti kay Hepe o Mang Lloyd nang iabot niya sa akin ang puting sobre na may lamang pera. Muli ako napangisi nang maramdaman kong makapalang laman ito. Katatapos lang naming patayin ang aswang doon sa bayan nila. Ngayon naman kailangan na naming umuwi dahil naghihintay si Emily sa akin. Salamat po dito, Hepe. Mukhang makapal to dinagdagan ko yan dahil wala kang mintis. Palagi mong napapatay agad ang mga aswang. Ginagawa ko lang pong trabaho ko. Pero sana, maubos ng mga aswang na yan. Tsak naman pinanggagalingan ng mga lintik na yan Parang hindi nauubos Alam mo ba na ang aswang na pinatay mo ay matagal ng patay? Talaga po? Paano nangyari yun? Lito ang pangalan ng aswang na pinatay nyo. Isa siyang driver ng jeep. Namatay sa aksidente matapos bumangga yung minamaneho niya sa malaking puno. Ang sabi ng mga nakaligtas na pasahero, may nakita raw silang nakatayong tao sa gitna ng kalye at iniwasan daw ito ni Lito. Makalipas ang ilang buwan matapos siyang ilibing, bigla raw may dumating doon na taong kamukhang kamukha ni Lito at nagpapakilalang si Lito raw. Talaga po? Anong ginawa ng pamilya niya? Natakot sila nung una pero unti-unti silang nakukumbinsi na si Lito nga yun. Dahil alam niya ang lahat ng detalye tungkol sa nakaraan nila. Pero wala pang 3 araw mula nang nakabalik siya. May napansin silang pagbabago. Hindi ito mapakali sa pagsapit ng gabi. Hanggang sa bigla siyang naging aswang. Isang aswang na nanggagaya ng mga namatay na tao? Bago sa akin to kahit ako. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganito. Huwag po kayo mag-alala, Hepe. Pagtatanong po ko kay Aling Ope. Tsak na matutulungan niya tayo. Sige, salamat, Adrian. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Opo, salamat din po. Nang makapasok na sa bahay nila si Hepe, kami naman ni Gio ay sumakay na sa owner at agad nagmaneho pa uwi. Habang nakaupo sa passenger seat, laman ng isip ko ang sinabi ni Hepe. Pero agad nawala doon ang atensyon ko nang makatanggap ako ng message galing kay Emily. Sino yun? Si Emily. Tinatanong kung nasaan raw tayo. Nag-aabang daw siya sa atin. Dan tayo sa kanila. Ayan na. Hinahanap ka na ng misis mo. Loko. Ilan ka ba kasi aamin, pare? Abay, ang tagal mo nang nagtitiis dyan sa lihim na pagtingin mo kay Emily. Medyo natatakot pa ako magtapat Baka kasi mabasted ako tapos iwasan na ako. Tama, Madam Venus. May lihim akong pagtingin kay Emily. Nagsimula ang lahat matapos ang huling beses naming mag-usap ni Elmo. Nang ibilin niya sa akin na tignan at alagaan si Emily habang wala siya. Habang tumatagal at nagkakasama kami, nakikilala ko siya ng lubos. Doon ako nagsimulang magkaroon ng lihim na damdamin para sa kanya. Habang unti-unti ko siyang nakikilala, hindi lang maganda si Emily sa panlabas. Mas lalo na ang kanyang ugali. Pero dahil girlfriend siya ng kapatid ko, pinigilan ko ang sarili ko. Binuhos ko ang atensyon ko sa panunugis ng aswang hanggang sa nabilitaan ko na lang na nawawala si Elmo. Doon kami higit na naging malapit.
Pero kahit anong pigil ko sa damdamin ko, pilit yung kumakawala. Namalayan ko na lang na lumalim na ng husto ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang babaeng gusto kong mahalin at protektahan habang buhay. Ito naman oh. Walang katiwa-tiwala sa sarili. Gwapo tayo pare. Kaya nga patay na patay sa'yo si Cherry. At ng iba pang babae dito sa atin. Pero hindi basta kung sino lang si Emily eh. Mahal ko yun. Ikaw rin. Mula nang mailibing si Elmo, balita ko, maraming sumusubok na dumiskarte dyan. Ay baka maunahan ka pa. Mukha namang gusto ka rin ni Emily. Tignan mo nga, sobrang klingi sa'yo. Bahala na. Kung totoo man na gusto rin niya ako, gusto ko lang makasiguro na ako nga ang gusto niya kung mahal niya. At hindi dahil nakikita niya sa akin si Elmo. Sa bagay, magkamukha nga pala kayo magkapatid. Pero naniniwala ako na hindi ganoon si Emily. Nang mga sandaling yon habang naghihintay sa akin si Emily doon sa bahay nila, ang kwento niya sa akin naroon daw siya sa sala. Nililibang ang sarili sa pag-scroll ng phone habang naghihintay na dumating ako. Kapag ganitong galing ako sa panunugis ng aswang, naghahanda siya ng midnight snack para sa akin. Habang si Gio naman ay umuuwi na sa kanila. Nang matanggap ni Emily ang sagot ko na pauwi na kami, agad daw siyang naghanda ng tinapay na may palaman na ginawa nitong chicken spread. Hanggang sa natigilan siya nang marinig ang malakas na tunog ng paghiga na yun na tila mula sa isang mabangis na hayop. Hindi na dapat niya yun papansinin nang biglang lumabas si Marilu sa kwarto. Bakas ang matinding takot sa mukha. Ate, may naririnig akong tunog galing sa labas. Parang may pangis na hayop. May aswang sa paligid. Siya na yan, ang aswang. Madali kayo. Kumuha ng asin, itak at buntot pagi. Ha? Ate! Tulong! Emily! Emily! Ang apo ko! Bitawan mo ako! Demonyo ka! Nagulat ako nang bigla na lang bumukas ang bintana. Bago pa ako makakilos mabilis akong hinablot ng aswang sa buhok. Kakagatin na sana niya ako pero agad akong pumiglas at binato ko siya ng hawak kong asin na may dinikdik na bawang. Dahil doon, mabilis siyang sumigaw nang tamaan siya sa mukha. Sinubukan kong tumakbo pero agad niya ako nahabol at muling nahila sa buhok. Wala ka nang mapupuntahan. Tatapusin na kita ngayong gabi. Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito. Masangsang ang amoy mo. Parang naagnas sa bangkay. At pilit mong tinatakpan ito ng mabangong amoy ng langis na binababaran mo ng bulaklak. Nang sa ganon, ay walang makaalam na aswang ka! Hindi ako bobo. Hindi mo kailanman malalaman kung sino ang nasa likod ng katauhan ko. Kahit patayin tong babaeng to, wala kang magawa! Bitawan mo si Emily, aswang! Akong harapin mo! Nang dumating ako, yun na ang naabutan ko. Nakatayo sa bintana ang aswang habang hawak niya sa buhok si Emily. Kaya mabilis kong kinuha ang maliit na sibat at binato ko yun sa aswang. Agad tumama yun sa tagiliran niya. Galit na galit itong lumingon sa akin. Pagkatapos sinakuha pa niyang tumawa matapos tuluyang bitawan si Emily. Kumarap siya sa akin habang inaabot ni Gio sa akin ang isa pang sibat at buntot pagi. Sumigaw ang aswang nang pilit nitong binunot ang sibat na natusok sa katawan nito. Nawalan pa ito ng balanse at muntik matumba pero nakaagapay siya sa pader. Narito na pala ang dakilang manunugis. Lumaban ka ng patas! Yung kayang tapatan ng lakas mo! Ang babaeng yun lang ang kailangan ko. Pero ikaw, may nais akong ialok sa'yo. Sumanib ka sa akin at kaya nating pagharian ang bayan na to. Ano ko, tanga? Hindi ka laban ang tingin ko sa'yo. Tanggapin mo lang ang alok ko at kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Pwes ako, demonyong tingin ko sa'yo. At papatayin kita dahil sinaktan mo si Emily! Adrian, mag-iingat ka. Nang tumakbo palapit sa akin ang aswang, sinalubong ko siya at binato ko ang sibat. Mabilis niyang naiwasan ito. Kasabay nito ay biglang lumundag sa akin ang aswang. Umatras ako at sinalubong ko siya ng hagupit ng buntot pagi. Bigla siyang umatras at napatungo. Nanlilisik ang mga mata sa galit na lumingon siya. Pagkatapos ay umangil ng malakas. Nang sumugod ulit sa akin ang aswang, kasabay nito ay biglang binato ni Gio ang isa pang sibat. Nang masalo ko yun ay biglang umatakay ang aswang gamit ang kanyang kamay na may mahaba at matatalas na kuko. Sinalag ko ito ng sibat, sabay sipa. Pagkatapos ay pinalo ko ng dulo ng sibat ang mukha niya.
Sinundan ko yan ng dalawang magkasunod na hagupit ng buntot pagi. Saka muling sumigaw ang aswang. Pinipilit mo talaga akong magalit sa'yo. Wala akong pakialam kahit magalit ka sa akin. Dahil iisa lang naman ang kahihinatan mo. Mamamatay ka sa mga kamay ko! Totoo ang naririnig kong usapan tungkol sa'yo. Matapang ka nga. Dahil mapilit ka na rin lang. Uunahin na kitang patayin. Sige! Sumugod ka! At subukan mo kung mapapatay mo ako! Ah! Nang muling sumugod siya sa akin, sinalubong ko ulit siya. Nang malapit na ako, bigla akong nagslide sa lupa, sa gilid niya. Sabay pihit paharap at sinaksak sa likod at tumagos yun sa dibdib ng aswang gamit ang sibat na hawak ko. Diniinan ko yun ng husto, sabay hugot nito. Bumagsak ang aswang at mabilis kaming umatras ni Gio. Nangihinang gumalaw ito habang nakadapa. Hanggang sa hawakan nito ang kwintas na kanina ko pa napapansin ay suot niya. Dahil nakadapa siya, hindi ko alam kung anong ginagawa nito sa kwintas. Bubuhusan na sana ni Gio ng gas ang aswang para masilaban ang katawan niya. Nang magulat kami nang biglang bumangon ang aswang at mabilis na tumakbo papasok sa gubat. Hayop! May sa demonyo nga! Nabuhay pa yun! Dahil hindi siya sa puso tinamaan. Hindi ate. Nakita kong hinawakan niya ang kwintas na suot niya. Pero hindi ko nakita kung anong ginawa niya sa kwintas dahil nakadapa siya. Lahat ng aswang ay may ginagawang paraan para mapagaling ang sarili nila mula sa sugat na natatamo nila. Yun marahil ang sa kanya. Adrian! Napangiti ako nang tumakbo si Emily palapit at takot na yumakap sa akin na mahigpit. Gumanti ako ng yakap sa kanya at hinagod ko siya sa likod. Aaminin ko, nang makita ko na hawak siya ng aswang at nasa bingit ng panganib, labis akong natakot para sa kaligtasan niya. Takot ako dahil akala ko mawawala na siya sa akin. Hanggang sa narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Sinaktan ka ba niya? May mga galos lang ako sila galing sa kuko niya. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Huwag ka nang umiyak. Ganun ka pala makipaglaban sa aswang? Patayan. Bigla akong natakot. Kailangan ko matutong lumaban ng ganon. Kung hindi, ako ang mapapatay nila. Sino ba yung aswang na yun? Bakit ako ang gusto niyang patayin? Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang siya nakita. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na masaktan ka nun. Kailangan na nating maglagay ng mga pangontra. Dati pa naman may aswang dyan sa bundok. Pero kahit kailan, hindi sila bumababa dito. At hindi sila namiminsala ng tao. Madalas ay sumasalakay sila sa ibang bayan. Kaya kampante ako. Magsasabit na po ako ngayon din ng mga bawang. Sa ngayon, hindi na po babalik yon. Dahil malubha ang mga sugat na natamo niya. Emily, pumasok na kayo. Magsarado kayo ng mga bintana ng mabuti. Bukas, dalagdagan ko ang mga lock ng mga bintana at pinto para hindi kayo basta mapasok dito. Ay, salamat, Adrian, ha. Papuntahin mo pala si Ope dito bukas. Sige po, Lola. Sasabihin ko po sa kanya. Sige na. Umuwi ka na rin. Alam kong pagod ka. Eto nga pala. Iuwi mo na lang itong sandwich at doon mo na kainin. Salamat. Sige na, pumasok na kayo. Aalis lang ako kapag nakasarado na kayo. Halika na dito, Emily. Good night, Adrian. Good night. Kinabukasan paglabas ni Emily ng kwarto niya ay nakahanda na ang almusal nila. Matapos niyang pumunta sa banyo ay nakisalo na siya sa hapagkainan. Ang kwento ni Marilu sa akin ay habang kumakain sila, doon daw nila ako napag-usapan. Matagal na raw nilang napapansin ang kakaiba at espesyal na pakikitungo sa akin ni Emily kung paano niya ako alagaan at asikasuhin. Kumain ka ng kumain. Marami ka bang tatahiin ngayon? Opo, Lola. Kailangan na po yun bukas ng customer. 6 na pares na lang naman po yun. Nga pala, luluwas kami ni Lola Dada sa kabilang bayan. May aasikasuhin kami sa pension niya. May iwan ka mag-isa dito ng buong umaga. Mag-iingat ka ha. Isara mo ang pinto. Huwag mong ilayo itong langis sa katawan mo. Ilagay mo palagi kung saan mo siya madaling makikita. Kukulo ito kapag may aswang na umaaligi dito. Oo, ate. Babalik din naman kami ng hapon. Pagkatapos kasi namin puntahan yung pensyon ko, dadalaw ako sa puntod ng lolo mo, pati ng nanay at tatay mo. Sige po, Lola.
Sinabihan ko na kanina si Adrian na pumunta dito at samahan ka pagkagaling niya sa bukid. Tamang-tama. Gagawin daw niya itong mga bintana at pinto. Sige po, La. Ako na pong bahala. Uy, Emily, matanong nga kita. Napapansin namin ni Lola na masyado na kayo nagiging malapit ni Adrian. Kayo na ba? Wala. Wala ate, hindi. Pero gusto mo siya. Ano? Apo, kung gusto mo si Adrian, wala naman kaming nakikitang masama doon. Mapapanatag pa ang loob ko kapag naging kayo. Kilala ko siya at ang pamilya niya. Alam ko ang ugali ng batang yon. Babait. Gayon pa lang alagang-alaga ka na niya. Lalo kung naging kayo na. Ang totoo po niyan, Lola. Natatakot ako. Bakit naman? Kasi po, Dahil ba kapatid siya ni Elmo? Nag-aalangan ka dahil sa mga aring sabihin na ibang tao. oo ate, ganun na nga. Matanong nga kita. Si Elmo, naka-move on ka na ba sa kanya? Handa ka na bang iwan siya sa nakaraan para harapin ang buhay mo kasama si Adrian kung sakali? Hindi ko kailanman makakalimutan si Elmo. May espesyal na lugar siya sa puso ko. Sige, aaminin ko na. Mahal ko na si Adrian. Pero mahal ko siya bilang siya. At hindi dahil kay Elmo. Hindi ko naman naramdaman ito ng biglaan, ate. Totoong kaibigan at parang kapatid ang naging turing ko kay Adrian nung mga unang taon na wala si Elmo at hindi ko pa alam kung nasan siya. Hanggang sa pagkatapos niyang ilibing, naging sandigan at lakas namin ng bawat isa. Dahil sa kanya, naramdaman kong masaya ulit ako. Nakatayo ulit ako at natutong harapin ang buhay na wala si Elmo. Apo, bigyan mo ang sarili mo ng kalayaan para magmahal uli. Tama si Lola. Nandito naman kami. Susuportahan namin kayong dalawa. Wala pa naman kasing sinasabi si Adrian. Puro paramdam lang. Nararamdaman ko, malapit na siyang magtapat sa'yo. Alas 11 ng umaga, matapos kong tulungan sa gawaing bukid si tatay, sunod ko namang pinuntahan si Emily. Gaya ng pangako ko sa kanila, dinagdagan ko ng mga lakang mga pinto sa harap at likod ng bahay. Ganon din ang mga bintana. Habang si Emily naman ay abala sa tinatapos niyang pananahi, ilang sandali pa'y tumayo siya mula sa harap ng sewing machine, saka nagpunta sa kusina. Sakto naman na ang bintana sa kusina ang inaayos ko nang lumapit siya. Matatapos ka na ba dyan? Tapos na. Pero hindi po nalalagyan yung bintana niyo sa kwarto. Mamaya na yun. Kumain na muna tayo. Si Mang Rodel, may pagkain ba dun sa inyo? Oo, nagluto ko kaninang umaga. Halika na dito at maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo. Kung ikaw ako, maiintindihan mo kung gaano kasakit magmahal ng ganito. Kung ikaw ako, mararamdaman mo bakit ako unti-unting naglaho. Kung ikaw ako, sana makita mo lahat ng alaala na iniwan mo. Kung ikaw ako, malalaman mo kung bakit ako'y naiwan mag-isa. Nagkatinginan kaming dalawa at natawa nang halos sabay naming itinapat ang kamay namin sa gripo. Aalisin ko dapat Panugis ng aswang. Natatakot ako na baka matulad ka kay Elmo. Uuwi sa akin ni isang malamig na bangkay. Hindi mangyayari yun sa akin. Yan din ang akala ko nun kay Elmo. Si Aling Opie yun Anong ginagawa niya? Aling Ope? Adrian, Alas 3 na po ng madaling araw. Bakit nandito po kayo sa labas? nakita ko na. Ang alin po?
Agpagitain, may magbabalik. Ang mukha ay mula sa nakalipas. Ngunit ang hatid niya ay wakas at dahas. Isang aswang. Narito na siya. Nasa paligid lang natin siya. Narinig ko siya. Gio, kumanda ka. Biglang humigpit ang hawak ko sa sibat at buntot pagi. Habang si Gio naman ay may hawak na itak at may nakalagay na asin sa belt bag na suot niya. Hinarangan namin si Aling Ope para protektahan siya. Kinilabutan ako nang mula sa madilim na kakahuyan ay lumabas ang isang aswang na lalaki. Halos pareho kami ng taas. Maskulado ang katawan at ang itsura ng mukha niya parang nanghiram siya ng mukha sa demonyo. Hindi ito ang aswang na sumalakay kina Emily. Oo, iba nga ito. Mag-iingat kayo sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para bawiin ang iniwanan ko. Lumayas ka dito sa bayan na to! Matagal ko nang alam na matapang ka. Pero mas malakas ako sa iyo. Hindi ako interesado malaman. Hindi ako nandito para makipagyabangan sa'yo. Sumugod ka kung susugod ka! Aling Ope, doon muna kayo sa gilid. Mabilis na tumakbo sa gilid ng daan ng matanda. Nang sumugod ang aswang, mas pinalakas ni Aling Ope ang pag-ugoy ng insenso habang hawak nito ang manipis na kadena. Habang paulit-ulit na nagdadasal at may unti-unting nilalagay sa insenso. Kaya lalong kumakalat ang amoy at usok nito. Samantala magkahiwalay kaming tumakbo ni Gio sa magkabilang gilid. Sinabuyan niya ito ng asin habang ako'y mabilis na bumuelta. Kaya napunta ako sa likod niya. Sabay saksak ng sibat sa likod nito. Hindi mo ko basta mapapatay. Ah, talaga? Kuya Adrian. Ha? Elmo? Nagawa ko siyang sakalin na mahigpit gamit ang braso ko habang nakabaon sa katawan niya ang sibat. Pagkatapos kinuha ko ang military knife ko, sabay saksak sa kanyang dibdib. Mas diniinan ko pa yon para mas lalong bumao ng talim at tumama sa puso ng aswang. Hanggang sa bigla akong nagulat nang marinig ko ang boses ng kapatid ko mula sa kanya. Bigla akong binunot ang patalim sa dibdib niya, maging ang sibat. Huwag kang magpalinlag sa kanya, Adrian! Adrian! Tumayo ka dyan. Mga nanugis. Gusto kong lumabon ka bago kita patayin. Hayop ka. Huwag na huwag mong gagamitin ang boses ng kapatid ko laban sa akin. Nananahimik na siya. Huwag mo siyang idamay dito! Tumama ako sa isang puno matapos niya ako masunggaban sa leeg at ihagis. Agad akong tumayo at sumugod sa kanya. Matapos ko makabawi, sinalubong niya ako ng kamay niyang may matalas na kuko. Bahagya akong umatras para umiwas at mabilis akong umikot at binigyan ko siya ng isang malakas na round kick. Pagkatapos agad ko siyang sinaksak ulit ng sibat. Ngayon ay sinigurado ko na sa puso ko siya tatamaan. Mabilis na lumapit si Aling Ope at pinausukan ito ng insenso. Lumayas ka, kampo ng demonyo! Umalis ka sa bayan na ito at bumalik ka na sa impyerno! Hayop ka. Babalikan kita. Hindi mo na magagawa yon dahil mamamatay ka na! Gaya ng sabi ninyo, demonyo ako. Hindi ako basta-basta mamamatay. Natigilan ako nang may napansin ako sa kanya. May suot din itong kwintas na katulad ng suot ng aswang na babaeng sumalakay sa bahay nila Emily. Nang kinutuban ako, mabilis ko sana yung aagawin pero naunahan ako ng aswang. Pagbagsak sa lupa, nakita ko siyang bumulagta habang nakahawak sa kwintas. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas. Nagulat ako nang bigla siyang kumilos at nagawa pa nitong bunutin ang sibat sa dibdib niya. Kahit nanghihina na, nagawa nitong makatayo at mabilis na tumakbo. Dahil sa malakas na paghagi sa akin ng aswang sa puno, nanakit ang katawan ko at hindi ko na siya nagawang habulin. Pero iniiwasan ko maghubad ng t-shirt sa harap ni Emily para di niya makita ang malaking pasa na kulay violet sa kaliwang bahagi ng likod ko papunta sa tagiliran. Samantala, kagabi, isang malaking desisyon ang sinabi ni Emily sa akin. Gusto na raw niya kunin ang mga naiwang gamit sa kubo sa kakahuyan.
Kaya naman kinabukasan, sinamahan ko siya sa gubat. Habang naglalakad kaming magkahawak kamay papunta doon, saka ko siya inusisa. Bakit mo naisip na kunin ang mga gamit mo doon? Ang lugar na yon ang tagpuan namin ni Elmo. Pinatayo ko ang kubo na yon para sa aming dalawa. Ngayong wala na siya at nagsisimula na tayo ng buhay natin, pakiramdam ko na panahon na rin para iwan ko ng lugar na yon. Gusto ko kasi na ibigay sa iyo ang puso ko ng buo. Yung wala na akong pinanghahawakan sa nakaraan at alam ko na naiintindihan yun ni Elmo. Salamat, love. Pinasaya mo ako sa sinabi mo. Ayoko lang na maramdaman mo na kaya kita sinagot ay dahil nakikita ko si Elmo sa'yo. Hindi ganun yun. Mahal kita dahil ikaw yan. Si Adrian. Ang maalaga, pogi, sweet, at matapang na manunugis. Love, masyado mo naman akong pinapakilig eh. Totoo naman ay sinabi ko eh. Halika, bilisin na natin para makarating na tayo kaagad doon. Marami ka bang kukunin? Hindi naman, konti lang. Mga personal na gamit ko. Yung ibang damit ko na iniwan doon, hindi ko na kukunin yun. Iiwan ko na rin para kung sakaling may taong maligaw at mangailangan ng masisilungan at damit, nandun sa kubo ko at may magagamit sila. Pagdating namin sa kubo, nakita ko kung paano natigilan si Emily nang buksan niya ang pinto at makita ang loob. Ngumiti siya na may halong lungkot at saya. Kaya inakbayan ko siya at hinalikan sa sentido. Tinulungan ko siyang kunin ang ilang gamit niya doon. Hindi rin naman yun karamihan kaya ilang sandali lang ay nalagay na namin sa isang bag ang kailangan kunin ni Emily. Mula sa likod bahay ay pumasok ako sa loob at nakita kong nasa kwarto siya. Habang inaayos sa mga iniwang gamit doon, lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa likod. May gagawin ka pa ba sa inyo mamaya? Wala naman. Natapos ko na yung mga tinahi ko. Bakit? Dito muna tayo. Mamaya na tayo umuwi. Maaga pa naman eh. Bababa tayo mamayang hapon. Ano naman ang gagawin natin dito? Gusto lang kitang masolo. Doon sa inyo at sa bahay, palagi na lang tayong may bantay eh. Hindi ako makapaglambing sa'yo ng todo eh. Okay lang sa akin. Ikaw, wala ka bang gagawin? Wala. Pahinga muna ako ngayon sa bukid at pagtugi sa aswang. Si Gio munang kasama ni tatay sa bukid. Yun naman pala eh. Pero ano naman ang gusto mong gawin natin dito? Sa tingin ko alam mo na. Bigla akong kinabahan. Nahihiya ako. Lab ako to. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Huwag ka matakot. Hindi naman kita pababayaan eh. Pero kung ayaw mo at hindi ka pa handa, hindi naman kita pipilitin. Makakapaghintay naman ako. Hindi eh. Gusto ko. Kinakabahan lang talaga ako eh. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Kinuha ko ang kamay niya at hinalikan ko ang likod nito. Pagkatapos ay mas sinigpitan ko ang yakap sa kanya at sunod ay hinalikan ko siya sa sentido. Pababa sa kanyang pisngi at leeg. Natawa ako nang tumawa siya nang makiliti sa halik ko. Lumingon siya sa akin at hinawakan niya ako sa pisngi, kaya sinalubong ko siya ng halik sa labi. Agad tumugon si Emily at pinihit ang katawan paharap sa akin. Habang lumalalim ang halik namin, yumapos siya sa bewang ko ng mahigpit. Doon ako huminto at napahiyaw nang mapisil niya ang pasa ko sa tagiliran. Aray! Aray! Oh, bakit ka sumigaw? Anong nangyari? Ha? Wala. Anong wala? Ang lakas ng sigaw mo eh. Napano ka? Wala to, love. Ipagpatuloy na natin. May sugat ka ba? Wala nga. Nang hindi ko nakumbinsi si Emily, sinubukan niyang itaas ang suot kong t-shirt. Sinubukan ko rin siyang pigilan pero natigilan ako at takot na ngumiti sa kanya nang pukulin niya ako ng masamang tingin. Napakamot na lang ako sa ulo at napapikit nang iteras niya ang damit ko at tuluyang nakita ang malaking pasa sa tagiliran ko. Gulat na gulat siyang tumingin sa akin, saka tuluyang pinahubad sa akin ang damit ko. Napano to? Bakit ang laki ng pasa mo? Wala. Nabanggalan sa kanto ng cabinet namin. Adrian, wag mo akong lukuhin. Hindi ganito kalaki ang pasa ng nabanggalang sa pader. Umamin ka sa akin. Dahil to sa pakikipaglaban mo sa aswang, no?
Mawawala rin naman yan, love eh. So, tama nga ako. Bakit hindi mo sinasabi sa akin to? Ayoko lang na mag-alala ka. Love naman eh. Paano kung mas malala ang naging tama mo? Hindi mo pa rin sasabihin sa akin. Ayoko lang kasi matakot ka. Kailan nangyari to? Wala na akong nagawa kundi ikwento ang totoong nangyari. Isa lang ang napatunayan ko nung araw na yon. Hindi ako natatakot na makipaglaban sa aswang. Kaya kong makipagpatayan sa kanila. Pero ibang takot na naramdaman ko nang magsalubong ang kilay ni Emily at nagalit sa akin. Doon ko ipinangako sa sarili ko na hindi ko na ulit ako maglilihim sa kanya. Totoo pala sinasabi ng iba. Ibang klase ng takot na mararamdaman mo kapag si Commander na ang nagalit sa iyo. Sorry na. Yan nga ba sinasabi ko eh. Kaya sinasabihan na kita na tumigil ka na dyan sa panunugis mo. Eh paano kung sa susunod hindi lang yan ang abutin mo? Kaya nga sorry na eh. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Ihinto na ako. Hindi ko lang talaga napaganda ng aswang na yon. Hindi ko alam nung gabing yun kung gaano siya kalakas. Kakainis ka. Ayoko na naglilihim ka sa akin. Hindi na mauulit. Sorry na, Pangako. Ito na ang una't huli na maglilihim ako sa'yo. Magagalit na talaga ako ng tuluyan sa'yo kapag inulit mo pa to. Opo, hindi na po mauulit. Promise. Sorry na. Halika dito. Aalisin natin yung galit mo. Sandali lang naman. Adrian! Adrian! Naalis ko naman ang galit niya, Madam Venus. Nang halikan ko si Emily, yumakap siya sa leeg ko pagkatapos binuhat ko siya at maingat na hiniga sa papag. Sa gitna ng kakahuyan at sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Sa unang pagkakataon ay may namagitan sa amin. At yun ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa unang pagkakataon ay ipinagkatiwala ni Emily sa akin ang kanyang sarili. Hapon na nang bumaba kami ng bundok. Gutom na gutom kami dahil mula nang umakyat kami doon ng umaga, hindi pa kami nakakain ng tanghalian. Masaya kaming dalawa ni Emily na naglakad pa uwi sa bahay namin. Matapos ang pangyayari, pakiramdam ko ay lalo akong na-inlove sa kanya. Mas lalo ko siyang gustong ingatan. Mas lalo ko siyang gustong alagaan at mas mamahalin ko pa siya. Malapit na kami sa bahay nang huminto siya at humarap sa akin. Love, paano kapag nabuntis ako? E di buntis ka. Matutuwa pa ako kapag nangyari yun. Dahil magkakaanak na tayo. Talaga? Hindi ka tatakbo. Ikaw talaga. Bakit yan ang iniisip mo? Siyempre hindi. Nag-aalala ka ba na hindi kita pakakasalan? Hindi naman sa ganun. Love, pakakasalan kita. Kahit saan, kahit kailan. Nakahanda ako. Thank you. Ang sarap pakinggan na may assurance ako sa'yo. Pasensya ka na't kung ano-anong naiisip ko. Walang anuman. Halika na. At umuwi na tayo sa bahay. Nakatanggap ako ng text mula kay tatay. At doon daw tayo dumiretso sa bahay. Okay. Magkahawak kami ng kamay at nagpatuloy sa paglalakad. Palapit pa lang kami sa bahay nang magtaka kaming dalawa ni Emily. At nakitang naroon sa may pinto sina Lola Dada, Marilu at Aling Ope. Nagkatinginan kaming dalawa bago pumasok sa bakuran. Doon napalingon sa amin ng tatlong babae. Bakas ang gulat at takot sa kanilang mukha. Nung hindi na ako nakatiis, lumapit kami sa kanila at nagtanong ako. Aling Ope, bakit nandito kayo sa labas? Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Adrian, hindi kayo maniniwala sa nangyari. Anong ibig niyo sabihin? Bumalik si Elmo. Lola, nagbibiro po kayo? Totoo ang sinasabi ko. Kuya, Emily, Adrian! Sino yan? mahal, ako to. Elmo? Paano nangyari to? Kuya, Emily, ako to si Elmo. Imposible. Nilibing na namin ang kapatid ko. Matapos mapasigaw ni Emily sa gulat ay agad siya nagtago sa likod ko habang mahigpit na nakayakap sa bewang ko. Kahit sa panaginip o kahit isipin, hindi ko akalain na makikita ko pa si Elmo na buhay. Halos hindi ako kumurap habang nakatingin sa kanya
Ang height, ang pangangatawan, ang mukha niya, maging ang kanyang boses parehong-pareho sa kapatid ko. Bigla na lang siyang dumating dito. Kahit ako'y halos atakihin sa takot nang makita ko siyang nakatayo sa pinto. Imposible to. Patay ka na! Inilibing ka na namin! Pero buhay ako. May mga katutubo doon sa gubat na iniligtas ako mula sa mga rebelde. Nawalan ako ng alaala kaya hindi ako nakauwi agad. Ngayon nandito na ako. Hindi ba kayo masaya? Kuya? Emily? Mahal? Paano kami nakakasiguro na tao ka at hindi aswang? Aswang? Ano pong pinagsasasabi mo? Ako nga to. Birthday mo February 14. Si Emily July 24. Si tatay October 16. Marami pa siyang impormasyong sinabi tungkol sa amin na tama at walang mintis. Pero sa kabila nito, hindi magawang mapalagay ang loob ko. Isa sila sa mukha ng kapatid ko pero hindi ko maramdaman na siya ngayon. Parang ibang tao pa rin ang nasa harap ko. O tao nga ba ang kaharap ko? Sa halip na kumprontahin, sinakyan ko ang palabas ng kung sino man itong nasa harap namin. Lumapit ako sa kanya at kumawala mula sa pagkakayakap ni Emily. Pagkatapos ay yumakap ako sa kanya. Elmo, ikaw nga. Kuya, namiss ko kayo ni tatay. Ang akala ko hindi na tayo magkikita eh. Anak, natutuwa akong nakabalik ka na. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako ng paborito mong adobo. Yung maraming bawang at nagmamantika. Ha? Hindi na. Huwag ka nang mag-abala, kuya. Busog pa ako. Kumain ako bago umuwi dito. Mahal, Emily, miss na kita. Kung ikaw ako, maiintindihan mo kung gaano kasakit magmahal ng ganito. Kung ikaw ako, mararamdaman mo bakit ako unti-unting naglaho. Kung ikaw ako, sana makita mo lahat ng alaala na iniwan mo. Kung ikaw ako, malalaman mo kung bakit ako'y naiwan mag-isa. Halos lamunin ako na matinding selos nang yakapin niya si Emily. Di niya alam ang gagawin. Gaganti ba siya ng yakap o hindi? Tumingin siya sa akin na parang nagsusorry ang tingin niya hanggang sa gumanti na nga ng yakap sa kanya si Emily. Tumalikod ako. Hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Ayoko may ibang nakakahawak sa kanya. Maaring tunog makasarili ang sinabi ko pero yun ang paraan ko para protektahan siya. Nang akmang hinalikan ni Elmo si Emily, bigla siyang umiwas. Kaya hinawakan ko ang kamay niya at hinila palayo sa kanya. Mahal, bakit ka lumalayo? Hindi mo ba ako na-miss? Matagal kang nawala. Inakala namin na patay ka na. Dumating dito ang superior mo. At kinumpirma nila na isa ang bangkay mo sa mga nakita nila dun sa kuweba. Ipina-DNA test ka at positive ang lumabas na resulta. Inilibing ka namin. Kaya umusad na ang buhay naming lahat. Natural lang na matatakot sa'yo si Emily. Kuya, sa panahon ngayon, madali nang mapeke ang resulta ng DNA. Paano kung piniki nila yon? Para lang masabi na sarado na ang kaso sa pagkawala namin. Diba? Emily, mahal ko. Maniwala ka sa akin. Ako to. Pasensya ka na. Pero hindi ko alam kung sino ka o ano ka. Hindi ako sigurado kung totoong si Elmo ka nga. Sa dami ng mga hiwaga na nangyayari sa bayan na to. Dahil sa mga aswang. Ayokong basta magtiwala sa nakikita ng mata ko. Pero Emily, ako to. Kaya ako bumalik ay para na rin sa'yo. Para matupad ko ang pangako ko sa'yo na magpapakasal tayo. Huwag mo na muna siyang pilitin, Elmo. Hayaan mo na muna siya. Adrian, ihatid mo na ako sa bahay. Sige, halika na. Aling Ope, huwag ko kayong aalis. Gio pare, ihatid ko lang si Emily. Sige. Ako na muna ang bahala dito.
Emily, sandali lang. Elmo, anak, sandali lang. Hayaan mo na muna si Emily. Sa harap ni Elmo ay hinawakan ko si Emily at naglakad kami pabalik sa bahay nila. Kasunod sina Lola Dada at Marilu. Pagdating namin sa kanila, saka pinakawalan ni Emily ang luha niya at galit. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Kahit ako man ay nagagalit din. Kung ako ang masusunod, kanina pa kami naglalaban. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko hanggat hindi pa ako nakakasigurado kung ano o sino ang taong yon na ginagaya ang kapatid ko. Napalingon ako kay Marilu nang sa wakas malaya siya nakapagsalita. Niyakap mo siya kanina, di ba? Anong naamoy mo sa kanya? May masangsang ako na amoy gaya ng typical na amoy ng aswang. Pero may naamoy din ako sa kanyang amoy ng bulaklak. Nahihirapan ako matukoy kung tao ba siya o aswang. Parang may pumipigil sa akin na malaman kung ang totoong katauhan niya. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano eksakto to. Kung aswang siya, tsak may pinahid siya sa katawan o may nakadikit sa katawan niya para hindi ko malaman ang totoong katauhan niya. Naalala niyong sinabi ni Hepe sa akin tungkol sa aswang na nanggagaya ng patay na. Hindi kaya isa siya sa mga aswang na yon? Mahirap ikumpirma yan sa ngayon. Kailangan nating pag-aralan ng mga kilos niya. Anong plano mo? Oobserbahan ko siya. Ikaw, mag-iingat ka. Tsak nakukulitin ka niya. Malalaman natin kung ano siya talaga kapag pumunta siya dito. Sa dami ng pangontrang nakasabit dito sa bahay niyo, hindi siya basta makakapasok kung aswang nga siya. Oo. Oobserbahan ko rin siya. Lumipas ang ilang araw. Walang kakaibang pinapakita si Elmo. Malapit na sana akong makumbinsin na siya ang kapatid ko hanggang sa may napansin kami ni tatay. Mula nang bumalik siya ay hindi pa namin siya nakakasabay kumain. Maaring alam nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa buhay namin, pero hindi niya nakuha ang totoong ugali ng kapatid ko. Masipag si Elmo. Kapag nasa bahay, kusa siyang tumutulong kay tatay sa bukid. Malambing din siya at maalalahanin. Generous, mahilig manlibre. Higit sa lahat, gusto niya nagbabanding kami ni na tatay sa pamamagitan ng pag-inom ng alak habang nanonood ng basketball. Mula nang dumating siya, palagi lang siyang umaalis at hindi namin alam kung saan nagpupunta. Minsan kinukulit si Emily na kahit kailan ay hindi siya hinarap. Isang araw naisipan namin ni Aling Ope, kasama si Emily, na sundan si Elmo. Nagtungo siya sa bayan. Nagtaka ko nang makitang magkasama sila ni Cherry at tila seryoso ang pag-uusap. Kailan pa sila naging close ni Cherry? At saka paano sila nagkakilala? Hindi ko rin alam. Tama ang sinabi ni Marilo. May negatibong enerhiya akong nararamdaman sa kanya. Parang pinoprotektahan ito si Elmo. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Kung tama ang hinala natin, tsak bukas ay magpapalit siya ng anyo. Kung aswang nga siya at hindi si Elmo, kailangan natin siyang unahan bago pa tayo magsisi. Palalabasin natin ang galit niya. Sa ganong paraan ay lalabas ang tunay niyang anyo. Isa lang ang alam kong ikagagalit niya. Kapag nalaman niya ang relasyon namin ni Adrian. Isang araw nasa bayan ako para mamalengke. Habang naglalakad, napadaan ako sa pwesto ni Cherry. Hindi ko siya pinansin. Sa halip na bumili ako sa pwesto niya, bumili ako sa tabi lang ng pwesto niya at suki na ako kapag bumibili ako ng bulaklak. Paalis na ako nang hinabol niya ako at humarang sa daan ko. Adrian, sandali lang naman. Bakit? May kailangan ka ba? Tinatanong mo pa talaga? Alam mo na yun. Kailan mo ba ako papansinin? Cherry, may girlfriend na ako. Girlfriend? Kayo na ng Emily na yun? Talagang nagawa mo agawin ng girlfriend ng kapatid mo? Huwag ka nga makialam. Hindi ka pa nakukonsensya? Hindi. Kaya lumayas ka sa daanan ko. Naaawa lang ako kay Elmo. Nandito naman ako. Bakit kailangan mo pang agawin ng girlfriend niya? Bakit ba masyado kang concerned sa buhay namin? Di ba kailan ka lang dumating dito sa bahay na to? Yun ang panahon na nawawala si Elmo. Paano mo nakilala ang kapatid ko? Tsaka, bakit kung magkapagsalita ka parang kilalang kilala mo siya? Ha? Ano? Natigilan ako nang mapansin ko ang suot niyang kwintas. Hindi ako maaring magkamali. 2 beses ko nang nakita yon. At ang 2 beses na yon ay mula sa magkaibang pagkakataon na nilabanan ko ang aswang na babae na sumugod sa bahay nila Emily
At ang bagong aswang na kailan lang sumugod sa amin ni Gio. Nang mapansin ni Cherry na nakatingin ako doon, bigla niyang hinawakan ng pendant at umatras siya. Nang umangat ang tingin ko sa mata niya, nakita kong biglang naging itim ang mata niya. Mabilis siyang bumawi ng tingin. Bago pa ako makapagsalita, nagmamadali na siyang umalis at bumalik sa pwesto niya. Habang nangyayari yun, wala akong kaalam-alam na may nangyayari na rin kay Emily doon sa kanila. Ang kwento niya sa akin, nasa likod bahay siya at nagsasampay ng mga nilabhan niya. Habang ginagawa niya yon, biglang dumating si Elmo. Nagkataon naman na wala siyang kasama sa bahay. Agad umiwas si Emily at papasok dapat siya sa bahay pero humarang ito sa kanyang daan. Mahal, pwede mag-usap tayo. Mula nang dumating ako, palagi mo na lang akong iniiwasan. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi sa ganun. Hindi ko lang alam kung paano ka haharapin. Ako pa rin naman to eh. Alam kong matagal akong nawala. Pero kaya nga ako bumalik para sa'yo. Para matupad natin ang pangarap natin. I'm sorry, Elmo. Kailangan mong maintindihan na matagal kang nawala. Marami nang nagbago sa mga panahon na wala ka dito. Magkatabi tayo sa isang mesa. Ikaw may kausap, ako'y nakatingin lang. Umiti ka sa kanya, hindi sa akin. Doon ko nalaman, hindi ako ang pipiliin. Sana kahit sandali ay maramdaman mo ang tibok ng pusong para lang sa'yo. Kung ikaw ako, maiintindihan mo kung gaano kasakit magmahal ng ganito. Kung ikaw ako, mararamdaman mo bakit ako unti-unting naglaho. Kung ikaw ako, sana makita mo lahat ng alaala na iniwan mo. Kung ikaw ako, malalaman mo kung bakit ako'y naiwan mag-isa. Kasama ba sa pagbabagong yon ay ang nararamdaman mo para sa akin? I'm sorry. Ang akala ko hindi ka na babalik. Kaya pilit ko nang kinalimutan ang nararamdaman ko para sa iyo. May iba na ba? Oo. I'm sorry. Sino siya? Umalis ka na, Elmo. Malaman mo kung gaano kasakit to. Papasok na dapat siya pero pinigilan siya ni Elmo. Pagkatapos ay umiiyak na niyakap siya mula sa likod. Napaiyak si Emily. Di dahil sa nalilito siya sa nararamdaman niya, kundi dahil nasasaktan siya na nasaktan niya si Elmo. Sinubukan niyang kumawala pero mahigpit siyang niyakap nito. Huwag mo kong iwan, Emily. Mahal na mahal kita. Sa akin ka na lang uli. Pangako, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan. I'm sorry, Elmo. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko alam na babalik ka pa. Kung may magagawa lang ako. Pero ito ng realidad natin ngayon. Sabihin mo sa akin. Sino siya? Sinong lalaking pinalit mo sa akin? Umalis ka na, please. Emily, sandali lang. Emily, hindi mo ako pwedeng iwan. Pilit na kumawala si Emily mula sa pagkakayakap sa kanya ni Elmo. Nang tuluyan na siyang makalayo ay pilit niyang tinulak ito at nagmamadaling pumasok sa bahay. Pagkatapos ay mabilis na nilak ang mga pinto at isinara ang mga bintana. Saka niladlad ang kurtina. Narinig niyang patuloy siyang tinatawag ni Elmo at katok ng katok sa pinto. Kuminga ng malalim si Emily nang sumandal siya sa pader matapos biglang tumahimik at pinunasan ang luha niya. Agad ako nagpunta kay Emily nang mabalitaan ko mula kay Marilu ang ginawa ni Elmo.
Nasa bakuran pa lang ako'y tumatakbo na siyang lumapit sa akin at yumakap ng mahigpit. Mula nang dumating ang peking Elmo ay medyo dumistansya muna kami sa isa't isa. Habang pinag-aaralan at minamanmanan pa namin ang kilos nito. Gumanti ako ng yakap kay Emily. Nang tumingin siya sa akin ay hindi na namin napigilan ang aming mga sarili at agad na hinalikan sa labi ang isa't isa ng matagal. Sinaktan ka ba niya? Hindi naman. Pero kung sakaling may ginawa siyang hindi maganda, nakahanda naman akong lumaban. Salamat sa Diyos kung ganon. Pasensya ka na kung wala ako kanina dito. Okay lang, love. Siguro kailangan ko na rin talagang matutong lumaban at ipagtanggol ang sarili ko. Para sa mga ganong pagkakataon na wala ka, at least, hindi ka masyadong mag-aalala sa akin. Isa yan sa mga dahilan kaya ako na-in-love sa'yo eh. Yung pagiging matapang mo. Salamat. Tulog na naman yata si Lolo Dada. Isa pang ang kiss. Hindi naman ako nabigo at agad siyang tumugon sa mainit at masuyong halik ko. Niyakap ko siya ng mahigpit habang patuloy kaming magkasalo sa halik na yon. Hanggang sa maputol yon nang biglang dumating si Elmo. Huminto kami ni Emily at tinago ko siya sa likod ko. Kitang-kita ako ang panlilisik ng kanyang mga mata sa galit dahil sa naabutan na tagpo. Nakakuyom ang kamao habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin. Siya ang tinutukoy mo, Emily? Ang kuya ko? I'm sorry, Elmo. Nung nawawala ka, naghintay ako sa iyo. Sa mga panahon na halos mamatay ako sa lungkot at pangungulila sa iyo. Si Adrian ang nasa tabi ko. Nung malaman namin na patay ka na, hindi pa rin niya ako iniwan hanggang sa mahulog ang loob ko sa kanya at mahalin siya. Tama ka, Elmo. May relasyon nga kami at mahal ko siya. Mga walang iya! Mga taksil! Sinasabi ko na nga ba, Gio? Pare! Heto! Saluin mo! Biglang lumabas si Gio sa pinagtataguan niya at binato niya sa akin ang sibat. Habang si Emily naman ay mabilis na tumakbo papasok sa bahay. Mabilis akong lumabas ng bakuran nila at sa gitna ng kalye ay hinarap ko ang aswang. Siya ang aswang na biglang sumugod sa amin nung 3:00 ng madaling araw. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit niya nagawang gayahin ang boses ng kapatid ko. Galit na galit akong tumingin sa aswang habang hawak ko ang sibat. Hayop ka! Nagkamali ka ng ginaya! Unang araw pa lang ng pagpapanggap mo, ay ramdam na namin na hindi ikaw si Elmo. Sinasakyan ka lang namin para makasiguro kami kung anong klaseng nilalang ka. Gusto kita. Hindi mahinang utak mo. Galing kami sa mga lahi ng aswang na magaling kumopya ng muka at memorya ng kanilang biktima. Ngayon, sagutin mong tanong ko. Bakit si Elmo? Bakit ang kapatid kong ginaya mo? Matagal na namin siyang minamanmanan. Nagkataon lang na siyang napili ng pinuno ko. Pero hindi dapat yon ang tinatanong mo. Ang dapat mong itanong ay kung ano ang totoong ikinamatay ng kapatid mo. Demonyo ka! Ikaw ang pumatay sa kanya at hindi ang mga rebelde? Hindi ako, kundi ang pinuno ko. Kailangan niyang mamatay para magaya ko ang mukha niya at mapalitan ko siya sa pamilya ninyo. Pero, mabagal kumilos ang pinuno ko. Naging abala siya sa paggabol sa isang manunugis na kahit kailan ay hindi siya matapunan man lang ng pansin. Tumahimik ka! Dahil sa kabagalan mong kumilos, naunahan nila tayo. Mas nauna pang nakita ang bangkay ni Elmo kesa sa pagdating ko sa pamilya niya. Sherry? Tumahimik ka, aswang! Kung ayaw mo akong pumatay sa'yo. Oo, Adrian. Ako nga. Ang akala ko pa naman ay matibay sa tukso ang kapatid mo. Pero gaya rin siya ng ibang lalaki. Marupok at madaling magpadala sa tukso. Paano niyo pinatay si Elmo? Paano? Isang landi ko lang kay Elmo. Bumigay na agad siya. Nagtataka ka kung bakit kilala ko siya? Dahil matagal ko na kayo sinusubaybayan. Ikaw sana ang gusto kong kunin. Pero isa kang manunugis.
Tsak na hindi ka mahuhulog sa bitag ko. Kaya ang kapatid mo na lang ang kinuha ko. Sinundan ko siya. Nagpanggap akong naninirahan sa bundok malapit sa kampo nila. Inakit ko siya. At may nangyari sa aming dalawa. Hayop ka! Kaya ba sa simula pa lang ay wala na akong tiwala sa'yo? Pero gaya ng inaasahan ko, mahina si Elmo. Matapos ang namagitan sa amin, ay bigla siyang nakonsensya nang maalala si Emily. Balak niya akong iwan, kaya pinatay ko siya. Mga demonyo kayo! Kinain ko ang laman loob niya bago ko siya sinama sa 4 ng bangkay ng sundalong pinatay ko. Pinatay mo na nga ang kapatid ko. Bakit kailangan mo pang ipakopya ang mukha niya? Para patayin ang ama mo. At pagkatapos kitang gamitin, ay ikaw naman ang papatayin ko. Buong buhay ko kayong hinanap. Pagkatapos ay sinubaybayan. Dahil kayo ng ama mo na dating manunugis ang umubos sa lahi namin! Kung ganon, isusunod ka na sa mga kalahi mo, animal ka! Kunin ang manunugis na yan! Huwag mo siyang papatayin! Nang sumugod ang aswang, mabilis ko siyang sinalubong. Sinubukan niya akong atakihin ng kuko niya, pero mabilis akong nakaiwas. Muli kong namataan ang kwintas na suot ng aswang. Ngayon sigurado na ako na yun ang dahilan kaya nakaligtas sila kahit gaano kalalim ang sugat nila. Nang salakayin niya ako ay muli akong umatras, sabay sipa ng malakas sa mukha nito. Nang subukan kong saksakin siya ng sibat, nagawa niyang pigilan ng kamay ko. Mula ngayon ay sa akin na si Elmo. Muli siyang mabubuhay, pero hindi bilang tao, kundi bilang aswang at maghahasik siya ng lagim. Nagkamali kayo ng taong biniktima dahil hindi ako papayag na lapastanganin yung alaala ng kapatid ko. Wala ka nang magagawa dahil nasa akin ang mukha ng kapatid mo. Hindi ikaw ang kapatid ko, kaya kaya kong sirain ang mukha mo! Habang hawak ng aswang ang sibat, bigla akong hinugot ang itak na nakasabit sa bewang ko. Pagkatapos ay mabilis ko siyang sinaksak sa tiyan. Malakas siyang umangil kaya lalo kong binaon ng talim sa loob ng katawan niya. Nang subukan niya akong kagatin, mabilis ko siyang sinipa ng malakas. Natumba siya kaya nahugot ang itak mula sa katawan niya. Adrian, ang kwintas! Kunin mo sa kanyang kwintas! Hinding-hindi ninyo makukuha sa akin ito. At hindi mo na makukuha sa akin ang mukhang ito! Dalawang bagay ang pinakaayoko sa lahat. Una, ang mga aswang. Pangalawa, ang mga magnanakaw. Lalo na kung ang ninakaw nila ay ang mahalaga sa buhay ko. Papatayin kita! Huwag! Sinabi ko na sa'yo na huwag mo siyang papatayin! Sa akin si Adrian! Walang sa'yo, Cherry. Kahit kailan, hindi ako papayag na mapunta sa'yo si Adrian. Sa akin lang ang mahal ko. Sumunod ka sa mga kalahi mo sa impyerno! Ang kwento nila sa akin, nagulat na lang sila nang biglang may sumaksak kay Cherry mula sa likod, gamit ang itak, at tinamaan ito sa puso. Sinundan yun ni Gio ng isa pang saksak sa dibdib at tumagos naman yun sa likod ng aswang. Pagkatapos ay hinila ni Emily ang suot nitong kwintas at binato kay Marilu. Pinukpok nito ng husto ang kwintas na gawa sa black marble stone hanggang sa mabasag ito. Dahil doon ay tuluyang bumagsak si Cherry at namatay. Sumigaw ng malakas ang aswang na kalaban ko nang bumulagta ang katawan ng babaeng aswang at silaban ito ni Gio. Pinuno! Wala ka ng kakampi. Kaya huwag kang malungkot dahil isusunod kita sa kanya. Uubusin ko kayo! Bago mo pa magawa yan, kasama mo na si Cherry sa impyerno! Ang kwintas ko! Mamatay ka na! Dahil sa sorpresang pag-atake ni Emily kay Cherry, napunta doon ang atensyon ng aswang. Kaya sinamantala ko yun at nagawa kong hilahin ang kwintas na suot nito. Agad kong binato yun kay Gio at sinira nila ang pendant. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod sa akin. Binitawan ko ang sibat at mahigpit na hinawakan ng itak. Nang makalapit siya, agad akong umiwas sa pag-atake na matalas nitong kuko. Pagkatapos ay agad ko siyang sinagot sa pamamagitan ng malakas na suntok sa muka at tinadyakan ko siya. Nang tumakbo na naman ang aswang palapit sa akin, ngayon ay hinayaan ko na siyang sunggaban niya ako sa leeg at sinakal. Adrian! Panuurin mo kung paano ko patayin ang manunugis na ito, Emily. Pagkatapos ay magiging akin ka. Para sa'yo to, Elmo! Diyos ko! Adrian! Walang sino man ang pwedeng lumapastangan sa pangalan at alaala ng kapatid ko! Kahit kailan!
Hindi ka magiging siya! Ay! Ah! Kasabay ng pagsaksak ni Gio sa dibdib ng aswang mula sa likod, bigla ko namang sinaksak ito sa mukha. Dahil doon ay nabitawan niya ako hanggang sa tuluyang bumagsak. Pagkatapos ay agad sinabuyan ni Gio ng gas ang katawan nito at sinilaban. Napalingon ako kay Emily nang tumakbo siya palapit sa akin at nagyakap kami ng mahigpit. Wala nang aswang, Elmo. Matatahimik ka na. Nabigyan na ng katarungan ng pagkamatay mo. Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Salamat sa Diyos. Siguro naman matatahimik na tayo. Oo. Dahil ito na ang huling gabi ng pagiging manunugis ko. Simula bukas, magiging normal na ang lahat. Salamat, Adrian. Maraming salamat. Isang taon na ang nakalipas mula noong huling beses kong makipaglaban at manugis ng mga aswang. Sa loob ng isang taon na yon, kinasal na kami ni Emily. Hindi ko na pinatagal pa, Madam Venus. Wala na rin namang saysay dahil alam naming dalawa na kami hanggang sa huli. Hindi na kami bumukod. Lumipat na lang kami ni Emily dun sa bahay dahil ayaw naming iwan mag-isa si tatay. Ngayon, bukod sa pag-aasikaso ko ng bukid namin, may trabaho rin ako kay Hepe sa malawak niyang farm. Ako na ngayon ang namamahala doon habang si Emily ay nagpapatuloy sa pananahi. Love, nandito na ako. Hi, love. Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman. Maaga akong pinauwi ni Hepe dahil alam niyang naghihintay ka sa akin. Saktong dating mo. Katatapos ko lang magluto ng ulam. Hubarin mo yung t-shirt mo tapos maghugas ka na ng kamay mo. Ang tatay. Pauwi na sila. Sinusundo ko na kay Gio. Nga pala, huwag mong kakalimutan. Death anniversary ni Elmo. Oo. Naka-order na ako ng bulaklak na dadalhin natin. Sandali lang. Nasaan ang kiss ko? Oo nga pala. Lumapit siya sa akin at agad niya akong hinalikan ng matagal sa labi. Kahit na amoy pawis ako, yumakap sa akin si Emily. Ngumiti ako nang muli akong sinalubong ng maganda niyang mukha. Sa tuwing gumigising ako sa umaga, siya ang unang nakikita ko. Hindi ko akalain na ang babaeng akala ko'y hanggang sa tingin ko na lang mamahalin, siya pala ang babaeng nilaan ng Diyos para sa akin. Naalala mo ba yung sinabi ni Cherry nung gabing pinatay natin sila? Alin doon? Yung sinabi niya na may namagitan sa kanila ni Elmo. Hindi ka ba nagalit sa kanya nung nalaman mo yun? Nagalit? Siguro, konti. Pero hindi naman natin alam kung totoo nga yun o gawa-gawa lang ng buruhang aswang na yun. Tsaka kung totoo man yun, hindi ko na rin masyadong inisip. Para saan pa? Para magalit ako. Wala na si Elmo. Alangan sumbatan ko siya sa puntod niya. Iniisip ko na lang na iligtas ako ng Panginoon sa matinding sakit. Love, salamat. Para saan? Una, dahil minahal mo ang kapatid ko. Sa kabila ng naging pagkukulang niya, hindi ka nagalit sa kanya. Pangalawa, dahil bago nawala si Elmo, nakita ko kung gaano siya kasaya nung kayo pang dalawa. Pangatlo, salamat dahil pinansin mo ko at minahal mo ko bilang ako. Salamat dahil akong pinili mong pakasalan. Dahil mahal kita, Adrian. Mahal na mahal kita. At wala akong ibang nakikita sa panaginip ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko, kundi ikaw. Mahal na mahal din kita. Nangangako ako sa'yo. Magiging mabuting asawa ako sa'yo. At magiging mabuting ama ko sa mga magiging anak natin. Alam kong kaya mo yun at gagawin mo yun. Halika na nga. Kumain na tayo. Wow! Sinigang na baboy! Kung ikaw ako